Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-usapan natin ngayon ay yung mainit-init na issue patungkol sa di umano'y death threat ni Senator Raffy Tulfo kay Atty. Libayan. Paano bang nasabi na mayroon niyang death threat or death wish si Senator Raffy Tulfo kay Atty. Libayan? Ang pinagsimulan kasi nito ay yung programa nila sa RTIA, kung saan nandoon si Atty. Villamor. During that time ay sila ay nagsasabi ng mga YouTube channel at ng mga tao na dapat suportahan ng kanilang mga supporters. Nabanggit ang pangalan ni Fiscal EJ. Nung mabanggitan ni Atty. Villamor ang pangalan ni Fiscal EJ, bigla kasi nagsalita si Senator Raffy Tulfo nang nako, may iiyak na naman. Puntahan nyo yung page niya, mga audiobook style, ang ganda. Yan ang kunyari, meron kong kasong falsification, kukunin ko yung kanyang audiobook niya doon, pinakikinggan ko. Fiscal EJ. Fiscal EJ sa YouTube. Mga audiobook, parang libro, pero nagsasalita lang siya, kaya madaling ma-absorb. May iyak na naman dito ulit. Ha? May iyak na naman nakikita ko. Sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Yeah. May iiyak na naman dito ulit. Paano ba nilang ma-correlate si Fiscal EJ kay Atty. Libayan? Alam naman natin na mainit ang dalawa sa kanilang naging debate patungkol sa age of sexual consent. Kahit natapos na ang kanilang debate, nandun pa rin ang kanilang pagtatalo sa iba't ibang issue. Sa ngayon, ay nagkakaroon ng world war ang dalawa. Kaya, kapag sinabi nating Fiscal EJ, at kumbaga yung susunod na word ay may iiyak na naman muli, ang tao, ang dating sa kanila, ang pinatutungkulan rito ay walang iba kundi si Atty. Rani Randolph Libayan. Sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Kaya mo na sen. Mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na Idinuktong pa ni Senator Raffy Tulfo na may manggagalaiti na naman. Sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. At alam ni Atty. Villamor kung sino yung pinatutungkulang ito ni Senator Raffy Tulfo. Kaya nga parang pabiro sinabing, sino yan? Nanggagalaiti, gigil na naman. Marami nakakaalam na kung paano ba mag-discuss itong si Atty. Libayan, may gigil talaga. Minsan ay ang dating ay galit, pero actually, ang dating sa iba ay nagbibigay lang ng emphasis. Pero syempre, alam naman natin na may pinagdaraanan si Atty. Libayan at saka si Senator Raffy Tulfo. Hindi ba't sinampahan pa nga ng kasong kriminal itong si Atty. Libayan patungkol sa copyright infringement ng RTIA? Kaya mo na sen. Mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na Totoo yun. Mas maganda nga, tuntua ko habang gigil. Ay, basta't may marami ka na makakampi. Baka balang isang araw, tumaob na lang. Dito kasi sa kanilang usapan ni Atty. Villamor, nandoon yung parang tuwan-tuwa si Senator Raffy Tulfo. Hindi natin alam kung pabiro ba niyang sinasabi to o nanggigigil din siya kay Atty. Libayan. Sabi nga niya, siya ay natutuwa kapag nakikita niya ito. Na nanggagalaiti, na para daw may sakit na. Natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na At ang sinasabi mong sakit ay parang may sira na sa kanyang pag-iisip. Itong sinasabi mong tao. Habang ikaw ay nakatawa o nakangiti na parang masaya. Siguro nga, medyo pabiro ito sa dating sayo. Pero sa ibang tao, hindi naging maganda
yung dating na parang iniinsulto mo yung taong maaaring may sakit sa pag-iisip at nakatawa ka pa. Hindi ba rin insulto kaya ito sa mga taong may dinaramdam, merong mental disorder, or merong pinagdaraan ng problema sa kanilang pag-iisip at nakangiti ka pa? Medyo siguro dapat maging sensitive po kayo sa mga ganitong klaseng usapin. Sabi nga natin, baka pabiro sa inyo, pero marami sa paligid nyo ang naaapektuhan at nasasaktan. Marami ka na makakampisin. Baka balang isang araw, tumaob na lang. Wag naman. Ang hindi naging maganda sa pandinig ng iba ay nung sinabi ni Senator Raffy Tulfo na baka balang araw ay tumaob na lang. Alam naman natin na sa salitang kalye o yung colloquial word na pagpatay sa pamamagitan ng isang hired killer, taob. Pinataob. Ipataob mo na yan. So, siguro, kung nagbibiro man si Senator Raffy Tulfo, yung ginamit niyang salita, ang dating talaga, parang nagbabanta. Diba? Na baka balang araw ay tumaob na lang. Kaya, bilang abogado, ang bilis ng reaksyon ni Atty. Villamor. Ang sabi niya, ay wag naman. So, di ba parang ang dating kasi is, nandoon yung pagbabanta na ipapataob. Although siguro, wala sa isip ito ni Senator Raffy Tulfo, hindi, dahil sa sobrang sama ng loob. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kuminsan nakikita ko, wala akong paano dito. Yung bang sa sobrang gigil na, kumbaga, Sari, ba't tuwan-tuwa ka, Sari? Ginawa na lang mission sa buhay, yung magalit. So, makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na sa puso. Atakihin. Ako naman, handa magpadala ng bulaklak. Di ba? Anyway, basta tayo, Sen, ano lang tayo. We will do things in accordance kung ano man yung, we will defend our position in accordance with the law. Basta susuportan natin lahat ng basis, lahat yung mga defense, mga argument natin. Iyak ng iyak daw, sabi ni... Meron? Iyak ng iyak, sabi ni Christopher Asibuchi. Anyway, ang mahalaga po rito sa... Makikita natin yung reaksyon ni Atty. Villamor. Hindi ba napatingin siya sa gilid? Na siguro inisip niya na, nako, baka ma-out of context na naman ang sinasabi ni Senator Raffy Tulfo dito. At iyan ay negatibo ang dating sa kanya bilang senador. Hindi niya lang siguro masabi kasi live sila. Hindi niya masabing medyo mag-ingat tayo sa mga salita. Actually, sa totoo lang, no, kapag may nagbanta, kaya kahit pabiro, kunyari nag-text, o mag-ingat ka, bubulagta ka, kahit kaibigan mo. Pero pa-joke, kahit pa-joke yan, at kung totoong may nangyari dun sa taong iyon, halimbawa ang totoong namatay, at hindi ikaw ang may kagagawan, pero dahil doon sa joke mo na yon at may nakarinig man, ikaw ay maaaring maimbestigahan. Dahil ikaw lang ang nagbitaw ng ganong salita. So, sa mga kritiko, actually, hindi nga dapat nagagalit si Senator Raffy Tulfo sa kanyang mga kritiko. Bakit? Dahil siya ay isang politiko. Normal sa politiko ang i-criticize. Di ba sabi nga natin, ang mga politicians ay hindi dapat nabalat sibuyas. Marami ng Supreme Court decision ang nagsasabi niyan na bilang politiko, normal na batikusin at dapat hindi balat sibuyas. Marami namang nagkikriticize kay Senator Raffy Tulfo. Hindi dahil sa pagkatao niya, hindi dahil siya bilang tao, kundi doon sa mga nangyayari at ginagawa niya. Dahil siguro, nakikita ng ibang tao,
marami siyang sinasabing offensive. So yung iba, nakaka-relate, kaya nako-content siya sa mga vlogs or sa mga videos nila. Siguro, kung hindi ganun, kainit din si Senator Raffy Tulfo sa mga hearings niya at kahit dito sa RTIA, siguro hindi naman siya mapupuna ng ganyan na kasi ang dating sa ibang tao, napaka-extremes na ng kanyang pag-uutos, ng kanyang pagsigaw, ng kanyang pananalita at pagmamaliit sa ibang tao. Maybe strategy niya to, ugali niya talaga, dahil doon siya nasanay, dahil yun na talaga ang kanyang programa ever since. Ganun na si Senator Raffy Tulfo. Pero siguro kakaiba ngayon dahil siya ay politiko na, senador pa man din. Siguro yun yung difference. Kaya bilang senador, huwag mo nang isipin na ikaw ay isang private citizen. Dapat maingat ka sa kilos at sa mga salita, lalo na sa mga kritiko mo. Hindi kasi kuminsan nakikita ko, wala akong paano dito. Yung bang sa sobrang gigil na, kumbaga, Sir, ba't tuwan-tuwa ka, Sir? ginawa na lang mission sa buhay, yung magalit. So, makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time. Sinabi niya na ginawa na daw misyon, yung magalit, na laging nanggigigil. Yun nga, Senator Raffy Tulfo, di ba karamihan din naman sa iyong mga hearing, talaga nang gagalaiti ka rin sa mga resource person. So, kung ano yung nararamdaman mo dyan at nanggigigil ka, at nagagalit ka, at nagsasalita ka ng mga hindi maganda sa ibang resource person mo, malamang, habang siya ay nagsasalita, habang siya ay nagtuturo ng batas, at pinapansin ang ibang mali sa ibang mga politiko, katulad po ninyo, nandun din yung gigil. So, dapat maintindihan nyo kung saan din siya lumulugar dahil ganun din po ang nangyayari sa inyo. Madalas din po kayong magalit at manita. So, kung pareho lang naman po ang sitwasyon, nanggigigil siya, nanggigigil kayo, siguro dapat maintindihan nyo rin kung saan siya nanggagaling. Kasi yun din po ang nangyayari sa inyo. Another word na alarming. Baka dumating ang time ay sumabog na. Alam mo, marami kasing words na maaaring bigyan ng ibang kahulugan ng ibang tao. Malamang, maaaring iba ang nais ipahiwatig ni Senator Raffy Tulfo, pero doon sa taong pinariringgan niya, pag nakaabot ito na ipapataob or tataob, sasabog, syempre, nandun yung chilling effect doon sa taong nagkikriticize sa inyo. Especially kahit hindi nyo banggitin yung pangalan, maraming tao ang nakakaalam nung description na ibinibigay ninyo. Wala namang ibang naging kadebate si Fiscal EJ, kundi si Atty. Libayan. At hanggang ngayon ay mainit pa sila sa isa't isa. Para bang ginawa nyo na ring joke na kung sasabog man ang kanyang puso at atakihin, ay magbibigay kayo ng bulaklak. Hindi po talaga naging maganda yung dating sa pandinig at pananaw ng ibang tao. Kung i-consider po yan ni Senator Raffy Tulfo na hindi siya death threat, sa ibang tao, sa mga nakapakinig, sa taong pinatutungkulan po ninyo, yan po ay death threat. Kapag kayo po ba ang pinagsabihan ng ganyan, ano po kaya ang mararamdaman ninyo? So siguro po, yung kung may nagkikriticize man sa inyo, hindi naman ibig sabihin na galit sa inyo eh. Ako nga po ay kapag nakikita ko pong may mali sa mga batas na nababanggit po ninyo o nako-quote ninyo, ako rin po ay nagbibigay ng opinion. Pero hindi ibig sabihin na personally, may galit ako sa inyo. Kahit nga po yung iba na mga vloggers ay
pinupuna ako, hindi ko rin po sila maaaring hindi kampihan kung alam kong tama sa batas ang ginagawa nila. So tayo dito po ay batas lamang. Ang itinuturo lamang po natin ay kung ano ba ang batas at kung paano ba nila ito magagamit. So siguro po kay Senator Raffy Tulfo, yun na lang po siguro ang dapat na maalis sa inyo. Di po ba? Na maging sensitive kayo sa mga nagkikriticize sa inyo. It's normal po kasi bilang politiko. Siguro kung nasa private sector pa kayo, medyo maiintindihan namin kung bakit kayo nagre-react. Pero bilang politiko, may mga pagkakataon na kapag tama naman po ang napupuna sa inyo, siguro dapat magsilbing aral na lang ito sa inyo. Instead na magalit kayo, at dapat tanggapin nyo rin kung may mga pagkakataon mali kayo sa inyong mga nagagawa. So, makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na sa puso. Atakihin. Eh ako naman, handa magpadala ng bulaklak. Di ba? Anyway. Basta tayo, Sen, ano lang tayo. We will do things in accordance kung ano man yung, we will defend our position in accordance with the law. Basta susuporta natin lahat ng basis, lahat yung mga lahat ng Kita nyo po, halos hindi na nga po makakibo si Atty. Villamor, dinaalang sa tawa. Imagine nyo po 3 words. Masyadong critical yung mga words na ginamit po ninyo. Tumaob, sumabog, bulaklak. Pag pinag-isipan nyo pong mabuti, parang meron po siyang meaning behind those words na gusto yung iparating doon sa kritiko po ninyo. So yun lang po, nakakalungkot po na kayo po ay kagalang-galang na senador, pero sa inyo po, sa bibig niyo pa po ito na mutawi. Hindi makakibo si Atty. Villamor because as a lawyer, alam niyo yung implication ng mga words na ginamit ni Senator Raffy Tulfo. Hindi niya nga lang siguro mapigil ito kasi live sila. Sina po siya dito ni Atty. Villamor. Diba sabi niya, ang sabi niya, you will do things in accordance with the law. Kasi yung mga words na binitawan, parang lalabas nun, hindi talaga in accordance with the law. Kaya, napatingin sa gilid ito si Senator. Kaya napatingin sa gilid itong si Atty. Villamor, natawa, hindi makapagsalita. Pero sina po kayo na dapat everything should be in accordance with the law. Kasi kung hindi niya kayo sasapuhin, ang dating po talaga na sinabi po ninyo ay death threats. Siguro po, yun lang po ay maaari nating masabi, pansamantala, kay Senator Raffy Tulfo, na if you do not intend any harm to this person, siguro dapat linawin niyo po. On air din. Na you do not intend any harm to anybody para mas maliwanagan po. Kasi kung iiwan nyo po yan na nakahang, nakabitin, pag-iisipan po talaga ng iba na ang binitawan yung mga salita ay death threats. So sana po, ano na po, we should exercise calmness. Dapat cool lang po sa lahat. Kasi this is just part of life. Talagang nagkakaroon ng exchange of ideas, argumentation. Hindi po ba? This is part of life. Talagang nagkakaroon ng diskusyon. Nagkakaroon ng iba't ibang palitan ng kuro-kuro. Maaaring hindi pabor sa'yo, maaaring pabor sa'yo. Pero dapat hindi isipin na namemersonal yung mga taong gumagawa nito. Hanggang sa muli. So hanggang doon lang po muna. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.